Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling nag-ulat ukol sa natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Pangulong Marcos, natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental na hindi umano na ipatupad. Ipinagkaloob ang proyektong ito sa St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Ang mga video aniya at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. Ilang DPWH officials rin ang posibleng kasuhan dahil sa umano'y paglalabas at pag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit walang natapos o nasimulang proyekto. Binigyang diin ng Pangulo na non-bailable ang kasong isasampa sa mga sangkot sa anomalya. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual.